Pagpadayon sa pag-alagad sa Dios kay nahuman ang ato ang ginkon, maaragyapon mo. Praise God. Salamat sa Dios. Okay, ang ato ang scripture can be found in the book of Exodus, chapter 13, verse 17 to 18. Diri ko gidid sa Dios o muprosyenta na yun sa book of John, chapter 2, verse 6. Nawali na ninimo dito sa Joel, ang 6 pots. Ang 6 water pots. Balik na dyan. Atong release. Sige, isiran kami si Pastor Joey, ingon siya nga, nindot kayo punto, iwali na po dito. Kaya kung may mga punto ka nindot, di kinakasalbar ni Pastor Joey. Una pa rin makabalo rin nagkatabaaw. Sige, dito tayo sa Exodus, pang dadyan eh. Yo. It came to pass when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of the Palestines. Although that was near. Doon ko na shortcut. Bingon sa Kanaan, gikan sa Egypt, na shortcut. O gusto sila na dito muagi. Pero for God said, lest peradventure the people repent when they see war. May pulong when they see war. Ang peradventure kanang magbasol ba? Kanang magpagutbot tanan-tanan nga makakita sila away. Una, maka-encounter of away. And they return to Egypt. So, kung ang purpose sa Diyos, na kung ang katawhan makakita away, kung decide sila, mapagutbot, tanan-tanan, bumalik diyon sila sa Egypt. So, ang pagkit sa Diyos, ganigit sila mamalik. Muna kung mga lagad ka sa Diyos, wala na balikay sa kalibutan. Nanata sa espirituhanong area, espirituhanong lugar, espirituhanong pag-alagad ka sa Ginoo, di na ta mabalik sa karnal. Amen? Di na ta mabalik sa kalibutan. Although, naata sa kalibutan, pero dili ta taga-kalibutan. Dili ni Jesus Christ, and now, you are in the world, but you are not belong to the world. Ang ato ang home na sa langit. No? Dili ni real home na to ang kalibutan. So, di gusto ang Diyos na mulakaw ta, paingon siya, paingon sa langit, mamalit ta. Ang gusto sa Diyos na ay endurance, i-endure yun na to ang ato ang spiritual journey. So, dali pa lang, ipakita na sa Diyos nga dili gusto ang Diyos, kaya makatawhan, nga danon niya sa Kanaan, nga mamalit sila. Ang gusto sa Diyos, wabante Diyos. Pero, tuluan sila sa Diyos sa dalan, nga dili sa sila muaway. Dili sa panahon sa away. Kaya base, kaliton sa away, mamalit sila yun sa ito. 18. But God led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea. And the children of Israel went up, harnessed out of the land of Egypt. Ining harness law, daghan sila armas. Daghan sila armas nga nadala gikan sa ito, pero di sila ka mauaway. Way pulos ang daghan armas, pero di ka mauaway. Maunang rason nga di gusto ang Diyos na sila muaway. Kaya magunsa naman ang armas, nga di ka kabalo mo pabuto. Hello? Kaya ang ilang natunan, sige na silang himog Diyos dito sa Egypt. 430 years ang ilang trabaho, sige na silang masa. Sige na sila umraktisa, sige na sila tatuan rin halublaks.
Sige lang sila obra og mga bricks, no? Magtukod sila mga templo, building, kung sa pa na ipahimo sila kay they were all slave in the land of Egypt. Wala sila panahon sa worship, wala sila panahon sa pag-practice o away. Kay di gusto ang Pharaoh nga makamao sila kay kasi mo agin sa ilaha. So, ang ilang trabaho, magsige ra yun, ubra, opisya, ra. Ha? Pagkatao, tuluan na po samahan, sige, mauni, magmasa ka. O lagi na, hangtod magtingwang. Kundi mapuslan, patyon. Pag bata na po silang asawa, o klino na po nila, o praktisa, o namin ba? Nga, pagkatao, ginegusto nila, mangampo, karkatapas. Wala, salamat po ka, nga naanas na yung mind sleeping po kay matay ka namay. Ha? O na, pasalamat po ka sila nilang bata, ilan mas pilahon. O prahon sa kampo kay kinsa naman mo karon tapas. Na so i-decide po na sila pasalamat nga nakapalagyo ta diha kay diha man tagikan po. Di ba? O pasalamat po ta nga naginikanan pagkatao sa bata linot-linot sikat-sikat. Pasalamat ta kung di ka ka-first na sikol. Sikat ka. Kung wala ka sila. O pa na, kapasalamat ko si Pita yung bata. Ang pagpagtingwang kasi kanay din. Dra ko sila nga ruta. Di ba na ito sila mag-blame? Ha? Hindi naman po na. Mau na nga di tama underestimate kung lockdown sa kapwa na to. Kaya naaman tayo mga trabaho. Trabaho. Ha? Dra na sila ipag-design. Kung nabitaw nga, maglabay sa yuan, susuuya sa pagkatapos pagkapaitan niya. Ulanan, isulay nila. Ingon din kami ka, salamat ito, nagalakad at sige ko ka. Ay kung wala, wala ito ko. Na, ito po sila. Oh. Oo. Sige na? Parang nagtitigol lang ang gusto. John chapter 6. And there were six water pots of stone after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Lord Jesus, ini nga oras, ikaw ang Diyos ng mga pangunan. Salamat sa imo pagpakighambal sa mga katawan ug pagtandog sa kasing-kasing. Even I myself, Lord God, as your servant, Lord, nga nagahambal sa ila through thy word, standing behind this pulpit, O God, anoint my lips once again, we pray in Jesus' name. Amen. Okay, mag-alingkod ang tanan, palakpak para sa Ginoo. Palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Utangan talikwan, maglayo na gini sa kwan, sa scripture ba? Pero, sige lang, usapan man eh. Stay humble. Ha? Stay humble. Okay. Kanang unsang definition sa humbleness. Humbleness, di nimo lantaw nimo kagalingon nga taas kaysa uban. Di nimo tanaw nga uban mubo kaysa imo. Taas ka kaysa ila. O nang pag-define na to sa humbleness. Dili nga mag-arigato ka permente. Humble ka. Ay humble nga umiyon na arigato. Ano ko lagi ni kanan na wala yung humbleness diyan. Ya? So, bang tao na ay respect, pero sila ginikanan, wala. Sa ilang maestro, maestra, sa ilang mga silingan, wala. So, dili mauna ang humbleness nga, may gabi, yung aga, yung hapon, nagdaka, kaon, humble ka tao. Nagkakagsudan nila, may kayo, humble ka siya. Humble ka kayo. Di ba? Dili na mao. Mga kaigsunan, ang pag-define sa humbleness. Ang humbleness, mga kaigsunan, ang taong humble, i-look down siya
Abuyan sa mga negatibo nga mga ulo, okay ra sa yapon. Di sa mga kaigsunan, mo react in negatively. Wala say reaction nga mubalos kung sa pasakit sa uban. Mao na siya ang humble na tao. Isa dira si Moises, isa dira si Jesus Christ, mga kaigsunan. Isa dira si Joseph. Mga humble na mga tao. Ha? Isa dira mga kaigsunan si Daniel nga napermahanan na King Darius o sa verse Daniel chapter 6 verse 10 kung di ko masayop nga was makapirma ng hari within 30 days nga mosimba sila og lahi nga Dios, masakpan sila, dito sila ilabay sa lions den. Mga leon nga gutom, pakaon sila dito. So, wa man sila kakita sayo kay Daniel, kay responsible kayo si Daniel sa trabaho, iyang ginatrabaho maayo. Ilang nakita nga pwede nila mahimong sayop sa hari, giubrahan nila mowa na permahan sa hari, nga kung musimba o lahi ka Diyos, na si Daniel 3 times a day musimba man sa Diyos mo ampo. So mauna ang ilang nakita nga pwede nila matira si Daniel, pero sa trabaho ni Daniel sa lugar sa Babylonia, faithful kayo si Daniel, wala sila sa may nakita na error. There is no error or fault kay Daniel, mga kaigsunan. So, mauna, sometimes, no, mingon nga, wa magini sa kanang sayop, no, sa trabaho sa opisina. Anak na, di ba? Pagkabutanan ng tawhanan ni, matinumanon yun sa manager. Tanan-tanan ba? Nya, once ka i-promote ka, naginay mo sina, naginay mo suya. Nya, nakita na yun nila nga, kada Domingo musimba ni. Kada Domingo musimba ni. Wala magini siya. Mao na isa ka buta nga makita nila nga pwede nila badiin. Ingnon dayon to ang ilang manager. Sir, magseminar ka sir sa adlaw Domingo sir. Kani kay naagi ni apang gyud matabo ani niya. Kay tuto man to sa adlaw Domingo, na di na to manimba diyon sa Domingo. Kung iyang pasulabihon to, kung simba may siya sa Domingo, mauto ang fault na makita sa opisina. Silbi mo na anak kay Daniel. Kaya di man nila makita nga bulakbol si Daniel. Isunan so, iubrahan nila nga maipo si Daniel sa iyang practices, sa iyang habit nga ka-pray sa 3 times a day. So, dito nila gitira. Pero, pagkabalo ni Daniel, nga ang outcome anak, kamatayon na, pero, Daniel chapter 6, verse 10. Oh, kung sa'yo gihimo, kaya na himaluan ni Daniel. Now, when Daniel knew that the writing was signed, signed na sa hari, he went into his house, ikatos niyang balay and his windows, iyahang mga bintana, being open in his chamber, yung buksan ang bintana, mahangin kayo. Toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day. O na-practices kini Daniel. Iya din na iya habit din na, and prayed. Ano yun mo? And give thanks before his God as he did aforetime. See? Dapat maglagi na to si Daniel. Madismaya na to si Daniel. Kay once masakpan siya, mga kaigsunan, itakbo siya sa layos din, gutom na leon, ipakaon din siya. Mauna na iyang outcome, mauna na iyang resulta, pero nagpasalamat pa. Magupa sa sahari, madimot sa sahari, madigrade siya ng kaigsunan, kay 3
tulo ka presidente sa lugar sa Babylonia, gapanguna si Daniel. O sila nagadumana sa mga 120 princes. Kag may 3 president o number 1 si Daniel. Nya karon, padimok na si Daniel, maguba na si Daniel, kapalusang ang outcome niya. Yun na. Pero kung siya gihimo, nagpasalamat pa sa Diyos. Pagpasa na kami gimisura sa kuminablo si kundi makaya ni. Kaya ninyo? Ha? Ibulagan na kagani sa mong nobya, gani ba yun? O, di ba? Di na din manimba. Ha? Di na kamisyonan sa name ni Jesus. You see? Na, si Daniel lahit. Grabe. Ha? Buntakan siya sa mga negatibo, mga kaigsunan, pero magpasalamat yapon siya sa Diyos. Balik tagapon kayo. Nadula na mga kasabatan, nakalapatay ng mga kabataan niya o sa Gingon. Ang Diyos naghatag, ang Diyos magabawi, dalayawon ang ngalan sa Diyos. In other words, nagpasalamat. I-connect na to sa iyang asawa, ito siya. Magpasalamat ang tabla sa maing butang sa Diyos. Pero sa mga daotang mga butang, di ta magpasalamat. In good times, even in bad times, the name of the Lord is to be praised. Blessed be the name of the Lord. Di kaya. Ingon anak nga prinsipyo sa tao nga tumuloo. Dapat kayahon na ito na. Amen? Kayahon na ito na. Nga, what ay bukas, mingot na praise the Lord. Hallelujah. Gamay itong kwarta, mingot na salamat, Ginoo. Diba? Bisan diin tayo butang sa dili memorable sa itong ang kinabuhi. Dili ta comfortable mga kaigsunan, dili convenient para sa tuwa. Di ta kasahok mga kaigsunan. So kung thankful ka ba mga kaigsunan sa Dios, wa ko'y lugar ang kaaway sa imong ginabuhi. Kay bisan asa naman ka, maulan, praise the Lord, pasalamat. Diba? Dapok na. Pag-init na patingitan, praise the Lord yapon. Pasalamat sa Ginoo. Ha? Bisan diin ta ikutan. May suga ta, may power sa president. Praise the Lord, hallelujah. Pag-run out. Praise the Lord patani. Praise the Lord, hallelujah. Walay connection sa internet. Kaya mabisto kita pagkristohano ni mo. Kung ibutang ka na sa dili favorable si mong kinabuhi. Dili ka comfortable pa. Mabisto ang imuhang faithfulness sa Diyos. Pero si Daniel, nabisto man yun. Nagpadayon si Daniel nga naghimo siyang trabaho sa Ginoo. Ingon siya, Lord, salamat. Grabe, no? Salamat pa sa Yapo, no? So, mauna nga, di ko na mawag-insay, pero kanong nagliko, kung balikon ka ng Exodus. Balikon ng Exodus. Okay, ang pulong, nga ang dala na ilang gilaktan, doon na kayo. Ganong ang tema, stay humble, kapating layo Okay, anong sabi ron? Maangkot na na. Okay, ang dalan doon kayo, pero ipabalik sila sa Diyos. Chapter 14 verse 2. Proceed na sa chapter 14 verse 2. Naday pulong Juan. Torn. Now, speak unto the children of Israel, ang Diyos ang sulti na Moises, that the torn and camp before Pihang Hirot. Tubang ila na Edse. Naali pulong pabalikon sila. So, shortcut, doon ra, paingon sa Kanaan, kung anong pabalikon na kita sa Diyos, yung nga,
Kita man yun noon maparang pa ni. Kita man yun dali. Lagi kayo ano. Kanang, usapan pa ka ng, kung saan tawagan na ka ng gahawat-hawat ka ba? Hinam-hinam ka. Napaging pahimo ang Diyos ni mo. Wala nga, wala kami yung ko, nagiging ko. Magkasulti mo, naging ko ni niya. Kenapa? Berarti pa magtitubot. Diba? Experience mo na. Kemudian, lapit minut pa. Pero ka di pa man. Ha? Na ay mga cases sa atong kinabuhi nga ano di pa man gyud. Kumao naman giniunta. Kung di pa man ituloy si Ginoo. O di ba? Pero di pa man ituloy. Kanugod sa kalibo. Kinulog ko mahapit pa sa barangay. Dito ko, buyan ng tao kay sa kalibo niya. Mubila pa dito. So Joey, nagpila, alas 8. Kayo sa alas 3, nakuha pa sa kalibo. Beta ni Gismel. Pero sa kalibo. Kung sige na, kamo lang ito na. Kamo na. Sus, pagkabalo ko nga. Dali naman hinoon. Kaya gusto mo kong dali. Tawag mo yung John. Yung si John. Pastor, yung mga alam, Pastor, gipanas na. Gaba. Tingon si Sister Joanne, hugod spaghetti. Spaghetti ko na ito. Muna ang tao nga, magdali ba? Di mo follow sa insaktong proseso. Mga tiksunan, may paso. Pag-ulit evangelist, kinlap kay Charmaine evangelist. Kinala pa yung diaper. May diaper ka na. Kinagamaw na ako ang love. Ako, di na nito sila mag-away, maglalis. Kaya ang tawagan nila, love man. Maglalis pa sila. Ako nagpuyo ko na sa bitat mga pilang ko, mamilaw ko kung mabit na maglalis sila ba? Huwag pa gini sila galalis, ha? Ako, paano sila? Wala din sila lalis-lalis, guro, kay laban ang tao ganay. Ang mapatian ako nga, kanang tingog, siya masiya. Wala ko kapati nga, kuwan. Nauna din yun si Charmaine o si Rafi, may labantay kita rin pastor, yung mga kumita din. Sila pa yung kami makabati sa umuha. Mayroong studyuhan ka, balik ka sa bitat ka, nabisto na tabigan. Tingnan po tas na beauty, bibla. Maglalagay sila sa wayo mo sa usan. Ito ayaw na lang. Sulti ka ng isa-linser na lang ka ng nabihis-hilit. Magsigdaw-yaw, ako yung nabihis, nagkasarang Abot ka nung ang mga magsuon ba ulit din no? Magsige maglalis. Pero kung maglatko na, gumanay na. Huwag ka nung sa pa rin maglatko ng mga ulo. Okay, gusto dali. Di gusto ang Diyos na magdali. Di ba sa lagigan ko nagwali ko nga, magdali. Di ko pigil yung utok ka na. Dito sa web si Ginoo. Kung di ka magdali, basta Diyos ang nagsulti. Pero kung ang Diyos ang musulti ka magdali, under ka sa will si Ginoo. Dapat. O sige, Trisa ka sa di magdali. O, Trita. Kaya di pabalik man. So, di pabalik ko sa rason sa Diyos. Di pwede naman na ito ha. Di pwede nga ang Diyos kung kapalikon ka, abantihon ka, wala rason. Kanyang iwali sa purpose na, pero ilan, padala naman ng Diyos sa purpose. Share naman ko. Kaya usami sa purpose. Kaya Diyos mo sulti na ay purpose. Di na pwede nga, di ka patitsuhon sa Diyos, wala rason. Di na pwede.
na ay rason ng Dios. Na nasay purpose. Unsay ang purpose? Para nga dili sila maka-encounter og away. Kay pag-o pa man sila na-convert. Mani, ang pag-o pa na-baptize, ang pag-o pa na-baptize sa tubig, in Jesus' name, baptize sa Holy Ghost, 1 year pa lang, 2 years, 3 years pa lang, pagkalimuda pa na nila. Dili pa na sila i-allow sa Diyos sa away na medyo away ba? Napatsanay na yun, dili. Kaya once pa ko ka na-baptize, bundakan ka na yung giant na problema, balik ka sa kalimutan. Balik ka sa mubisyo. Discourage kayo. So ang Diyos diyan makaigsunan ka, mauhid siya. Tanawa ang bakong na-baptize. Eh, what is the problema? Pamutan ka sa kanya, may problema. What is problema? Ang yan mamas may problema. Kung si Tere may problema, di pa rin itungkol sa Diyos na muaway. Kaya di gusto ang Diyos na mubalik sa kalimutan, halungan kini sa Ginoo. Una nga, kita na nagdugay ka, kita tayo magsiging pangimon. Sa bako pa naman ito siya. Kita sige naman nag-away yan eh. Sila wala. Away kaya sila. Ha? Yeah. So, normally, ang pag-upa sa Ginoo, mga babes in Christ, di pa hindi itugod sa Diyos yung away. Na sila'y armas, which is the Word of God, kay educate sila sa Bible study, sa wali, sa Bible study, sa mga advices, na sila'y Word of God, pero di pa sila kamao gamit. Na yung mga tao nga, lutit na sa Word of God, pero di ka mao gamit. Ang punto, bisan pagdaghan ang armas, kung di ka kamao gamit, may pulos. Ikaw kuno, dagang kagsalakyan, di ka malungkot drive. Sige kang pamalit ng salakyan, di ka malungkot drive. Kung wakay driver, di ba gamit? Na cellphone pero di ka kamao gamit kung sa'y pulos sa cellphone. Di ba? Kung sa'y pulos sa mga settings nila sa iyong cellphone, masayang, ay di ba ka kamao gamit? Nga pwede na utang ay mong itsura, hindi Garcia, himuon na Coco Martin. Na cellphone mo. Nukot kayo. Kaya mahal lang ang itawon na ka na sa cellphone, malipay ka. Ha? Nga ang subin patimulangon, ang tigulang kuminon. Grabe yung kalidad niya. Ang itong kapution, ang itong oh, palibali. Diba? Ang maot, pagkapuhon, ang gwapo, pamauton. Nana sa cellphone. Kung di ka kamao mo gamit, sayang. Sayang, di ba? Oh. So, ang purpose sa Diyos, kanong di sila paawayon, kay kinahanglan matubuan sila og spirit of submission. Dapat naa sila'y submissive spirit. Naa sila'y espiritu sa pagpasakop. Kay naipaluan sa Diyos mga iksunan nga sila walay espiritu sa pagpasakop. Kabalo ang Diyos nga di sila magpasakop. Di sila mo submit. Nga ang tima layo naman tayo sa scripture, dili layo. Gano man. Before you fight against your enemy, submit yourselves first unto God. Asa mabasa? Ephesians
chapter 5, verse 6, 7, and 8. Proceed sa verse 10, mga kaigsunan. Submit Seven. Four sa chapter 4 sa iyo ko. Chapter 4, verse Oh. 6 ka 6. Hindi mo ni mao. James to drive. James. Ito sa James. 6 ka 6. O, dyan na. Sa 6 ka una. O, ara? But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace to the humble. The Lord gives more grace to the humble person, but the Lord resists the proud. Verse 7, submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Mate, kundi ka mo submit sa imong self first sa Diyos, you cannot resist your enemy. You cannot resist the devil. Because the Bible said, submit yourselves first. Therefore, to God, resist the devil, and the devil will flee from you. Dili sa mo palakyo, mga kaigsunan, kundi imo isubmit ang imong kaugalingon una sa Dios. Unsa man ang buti pasagot na ang sugo sa Dios dapat imong i-apply sa imong kaugalingon. Buot ipasabot sa pagtuman mo sa sugo sa Dios, imong gisubmit ang imong personal will, ang imong kaugalingon sa Dios. Walay submitting sa imong self sa Dios, dili ka mo direct kung away sa imong kaaway. Kaya kung mo direct ka away sa imong kaaway, dili nimo sila ma-resist. Kinahanglan imong isubmit una ang imong kaugalingon. Tistingi o encounter sa devil possess nga naa kay sala nga gitago sa imong kaugalingon. Kung mo palagyo ang demonyo na nila. Tistingi. Verse 12, Ephesians chapter 6, verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Di na nimo sila, mga kaigsunan, ma-defeat, ma-destroy, kanang mga butanga, kung walay submission sa imong kaugalingon sa Dios. Testingig wali, testingig lecture. Without submitting yourself unto God, walay gahom nga magauban. Walay Dios nga motabang nimo. Bisan unsa kagamay nga problema, mga kaigsunan, di nimo na ma-resolve. Mga unsolved nga mga problema gina-encounter mo si mong kinabuhi, di mo na ma-resolve, mga kaigsunan, di na mo matangag solusyon without submitting yourselves unto God. Unahon sa imo ang imong kaugalingon antes ka mag-fight. That's why wala sila ipa-encounter sa Dios sa ilang mga kaaway,
sa mga Pilistihanon, mga igsunan, kay gusto sa Dios ilang isubmit ang ilang kaugalingon una gyud sa Dios. Ilang ipanugyan ilang kaugalingon sa Ginoo. Di sila makisunan mudasmat una. Before ka mong ampo sa balakyanon nga tao, ay kung inawa pa nag-ampo una sa Diyos. Panugyan ni mo kaugalingon eh. Una nga, before ta mga isunan, muaway, atong ipatuol ang atong kaugalingon sa Diyos una. Ang aywa nila na kung ang ay. Kaya nagtasmang sila una nito. Although nga ilahang estimation, perdi na yun eh. Makungkir na yun eh. Nato, kay gamay na tayo nga lugar. Pero, nga nung di sila kadaog, namalig sila nga may mga sama na uban, nangamatay 36 ka mga soldier sa Israel, under sa leadership ni Joshua, namalig sila pag-attack sa Ai. Nga naman, kay walay sampag, walay submission. Wala sila nag-submit sa ilang kaugalingon sa Diyos. Kung ba, unahon sa Ginoo ba? Panugyan sa ilang kaugalingon ba? Mupadukon sa Diyos. Waon sa nato ang permiso sa Ginoo. Unahon sa imo ang Diyos. Nga, pag-attack nila sa ay, wag gid sila kalayo. Instead, maginansya sila, wag maginansya, naperdi ba? Kabisan unsa kagamay sa imong kontra, kung di mo isubmit ang imong self sa Dios, kay ang submission na ginatawag, muingon ka, kung wala ang Dios, wag ito'y mahimo. Na kay humbleness sa imong kinabuhi. Kay ang Dios nag-resist sa prideful na tao. Sa bugalon na tao. Dili ganahan ang Dios mga kaigsunan sa tao nga bugalon. God opposes the proud. Supak ang Ginoo sa mga taong bugalon. Nga ginapataas ang kaugalingon. Without God, I can do it. I can manage myself without the help of God. Apart from the Lord, I can do it. Di ba? May mga tao yung nanay, kaya ko niya, wala Diyos. Wala submission sila kaugalingon sa Diyos una. Wala sila kakilala sa Diyos. Inang dasmak lang na dasmak pa. Dapat, mo follow up ang mga trabaho na to, mga iso na pag-graduate na to sa atong kurso, di pagkalipiti ang Diyos. Submit yourselves unto God first. Kaya di mo mag-gain ng usa ka butang, di ka na mong victor makaigsunan. Hallelujah. Kung di mo unahon una ang Diyos. Unahon sa mo ang Diyos. Balikon na ito makaigsunan ang James chapter 4, verse 10. Humble yourselves in the sight of God, of the Lord, and He shall lift you up. Kung kamaon na mapaubos sa itong kagalingon, bayawon na ta sa Diyos. Kasi ganun, na-promotion. I-promote na sa Diyos. Mga kaigsunan, iputang niya kas babaw. Ang mga taong tagla ni mo, muhangad ni mo, matamat na sila krispito ni mo, mutaha ni mo, mutahot pa. Wala na. Kaya ang Diyos pag-igsunan, trabaho yan nga i-promote niya ta, ibutang niya tas babaw. Wala design ang Diyos, ibutang niya tas dalong. Ibutang niya tas babaw, dili ta iko, kundi ulo ta. Pero, before ka magmaistra, before ka magmaistro, before ka mag-igsunan, mag-doktor, before ka mag-igsunan, mag-lawyer, before ka mag-civil engineer, before ka mag-professional,
Humble ka first. Kapag na professional ka na, stay humble. Kaya mga tao, mga igsunan nga, professional na, blessed na, materially magsunan, wala na sila humbleness. Nagliwat ang ilang mga good characters. Stay humble. Hallelujah. So, si James na nagambala na inip up kita sa Diyos someday. Ako na future sa mga tao na may humbleness. Humble. 1 Peter chapter 5, 5 and 6. 1 Peter 5, verse 5 and 6. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Sa mga magulang, submit ka mo. Muna beauty, submit in blood. Kaya di kayo lift up beauty sa Diyos someday, why ka submission sa imo magulang? Sa mga youth na to, mga manghod, kung magulang mo na, respeto. Respitar. Pero, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you, be subject one to another, and be clothed with humility. Ano? Ikalain sa humbleness kag humility? Ang humility, mga kaisunan, ang meek na tao lang. Ano ang meek ka humble na tao? Lahi. Ang meek na tao, hindi pala away. Awayon lang siya din sa mga away. Amo na ang tao mag-meek. Pero ang muna mga tao, ipangamupo, yan sakit magkikayo na. Ayun kami, ano mo na sa kaswila? O, di ba? Ano mo na kurso? Di ba mo na professional, na makabatik ka ba? O, sakit ka na para rin mo. Pero, kay humble ka, make pag-yun ka, ay combination, okay ra. Insa di hilak ni mo sa ilang atubang, hilak ni mo sa Ginoo. Nana na nga, mga kaisunan. So, be clothed with humility. Kaya di ka palaway. Di ka palaway. Amen. Wala na ginanigo. Kita nga magsuon, di ta mag-away, di magsuon ta. Isa na itong kaaway. Di ta mag-away, ha? Di ta palaway sa itong kapwa ng mga tumuloo. For God resisted the proud. Daan na po. Kontragin sa Diyos ang tao na bugalon. Di ganahan ng Diyos, anak. And give it grace to the humble. Ibalik-balik yun. Nagwalik si James, nagwalik po si Pedro. Verse 6. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Na ay pulo in due time. Namatay. Pati mingon kas mamulingon, sige lang maghumbol na eh. Wa may lipatit up. Wa may isot-isot. Ora magpaghihapon na eh. Wa may changes ang kinabuhi. Ora magpaghihapon. Wa may pakusab. Naipulong in due time. Ang pag-lift up sa Diyos, ang pag-exalt sa Diyos sa tuwa, na ay panahon. Kung mahuman na ninyo, ang kamsay, part na sa pag-lift up sa kong kinabuhi. Ikaw kuno, di ka mo hospital na ko nga na ako'y kamsay, na na swimming pool, na anay basketball court, na ako'y atok, na ay swimming pool, children, adult, na ay mga rooms diri sa mga bisita, na yung mga merkado, kung sa pa na ipadala sa Diyos diri, mga kaisunan, di ka mo respetar na ko.
Karon di ko nimo marespetaran. Pero once established sa Dios, maunang tunto. Tanungan sa sunayo, hindi marespetaran no. Ang lawas ra. Basta ko, di pa nimo ni. Pero once na maestro na ni, once na principal na ni, di ka mag-spiritual eh. Na. Unang puti pa sa bot. Sumuti pa sa bot, mga igsunan, ang pag-lift up sa Diyos na ay panahon. Karon siga-sigaon ka pa si mong mama, si mong papa, si mong magulang, magdaupon ka pa. Pero once kadagan ka nagsalakyan, dagan ka nagyuta, dagan ka nagpalay, nagipagundang, masika-sika ka pa nila, unang puti pa sa bot, ang Diyos mo lift up na nimo. Pero di pa rin mo panahon. Wala tayong eksaktong panahon. Kaya na ay perfect time. Na ay exact time. Hello! Hallelujah! Now, that He may exalt you in due time. Muna nga, huwag man tayo manaw-taw sa pagkakaroon na sikasikaan na ka. Pero magpabiling nga tutong sa Diyos, magpabiling nga magsunod sa pulong sa Diyos, magpabiling nga nagapaubos, idalog sa kamot, kagamhanan sa Ginoo. Hindi na pwede nga ang punta nimo, ang ending nimo, hallelujah, dili ka pag i-bless sa Diyos, i-bless ka sa Diyos, kaya na ipangako ang Diyos, the Lord will lift you up. Muna kulang sa katawan sa Diyos, submission. Kaya once mo atake sila, pag atakihon sila sa kaway, tambakan sila, balabagan sila, di man sila kamaumugamit o armas. Tunan anay sila mo submit una sa Diyos. Minaw, sugo sa Ginoo, maminaw sa isulti ng Moises. Okay? Along the way, shortcut pa natin ng paano? Pamalang isulti nila ito. Pero in overall, 40 years sila. Wilderness. Si Moses bakit sa away sa Egypt. Ang trainer nila sa away, si Moses. I-trains na ni Moses para sa akot away. Si Joshua, di ba siya kamang umaway? Pero kay kinanglan mo na maging mo away, kay ibalabagan na po sila sa mga maliknon, along the way, mga kaisunan, wala man nag-elaborate. Pero si Moses, hindi na pwede ka din natudluhan. Si Abraham ka din natudlog ka din, lahat related. Si Moses, bakit sa away? Kaya nagtako siya dito sa Egypt, nga nanging anak sa sa hari. Lapit siya mga iksunan sa biro. So, within 40 years sa Egypt si Moses. So, bakit lagi ito ni Moses kung away sila? So, abo na itong time sa pag-away against sa mga Amalekites. Pero sa ilang paggawas, di pa to lang pa. Muna, diba na ito? Muna na kay humbleness, na kay submission sa Ginoo, bisan unsa kadako sa kontra, di kadaog na to. Pero kung wa kay submission sa imong kaugalingon sa Dios, bisan unsa kagamay sa problema, magsige na kaghilak sulod sa imong kwarto. Di ka kadaog sa imong problema, walay solusyon na makita. Nga naman, kay wa kay submission una sa imong kaugalingon sa Dios. O wa kay humbleness sa imong kaugalingon sa tuba sa Ginoo. Kanang pag-submit biya nimo, first step ka na to become humble. First step ka na nimo. Kaya mga tao nga prideful, di na mo submit eh. Di na mo submit. I can manage myself without you.
Di ba? Kaya na kuluwa mo. Di ba? Mga prideful na mga tao. So, di ganahan ang Diyos, anak. Himana na to. Dili ganahan ang Diyos, anak. Gusto tayo lift up sa Diyos, Ako, kita na ko ni si Vlad. Kanang maestra na. Di ba? Kung naging ba, kanang di na mo sa matudluan. I mean nga, kanang ang tanan na kung itudlo sa pagkaroon, hindi pa ma-apply. Pero kanang, tayo ka ma-apply na ba? Okay na din kayo si Vlad ba? Di ba? Pag uli sa balay na nanay grocery. Para siyahan. Oo. Diba? Pag birthday na ko, nana ko'y gift siya. Wala. Yabi. Pag wedding anniversary na ko sa tuwan, siya mag-ipunta. Wala na pa. Nabili kayo sa Vlad. Maon ng time sa pag-lift up sa Diyos. Buhatag na ko din ko. Kuwan ba? Kuwan pa, place para niya. Di na mo gusto bastahon si Vlad. Kamu mo yung people ko no. Nga si Vlad na kuwan na, nastablisar na. Di mo kahamang-kahak niya. Karon, may mga instances ka di po mo kahak niya. Huwag ka sa saksyon mo nagbaliwala. Kay, ano ko si Vlad? Si Vlad naman. Huwag pa sa isay. Si Joseph, kanawaran kami si Joseph. Huwag na sa nina, gision. Ibalik niya, pagkasakitan niya na. Pero sa panahon nga sikan ka man sa sakin sa Egypt. Diba? Puro na mga magulang. Gusto si Juan Joseph, ingon na sa Diyon, mga magulang na ko, paglakaw na ninyo ha, ayaw mo mag-away sa dalan. Na sa isay. Tama. Siya naman ang breadwinner. Kanawalan ka ninyo si Inteng. Si Inteng, kanawalan? Pagdi mo sa ligan. Wala mo si Inteng naman Pero, kung si Inteng makabot ang panahon, na itaktura, na helicopter, kira, ang titanan. Hindi ka mo respect, anak. Ano di ba Sikas-sikaon pa nila to, si Inteng. Di ba din tinawag Sikas-sikaon pa kami Pero karon, kung sa panahon nga si Inteng nagpaupos padayon ang tutong sa Ginoo, kag may panahon nga giplastar ang Dios nga dira sa lift up. Wa na din. Oh na. Lift up na god. Kung lift up na angat na. Angat na. Lift up na god. Kung na mga tao tayo, anak ni Muteng na sa talong. Anak mo, kami natin anak ni si Muteng sa talong. Lumana na kami ganiting, nakalas na pa. Kunaan ka na sa babaong sa manang ang tima na to. Stay humble. The more you humble, the more you bless. Hallelujah! Okay. In due time man Ari na ang mga sadyan na sadyan. Usay oras na. Saka naman si Poncio Pilato. Okay. May nakuha mo? Stay humble lagi din nakuha. Sa kadagyan na to. Pwes kaya, lahi mo ko nang wali sa jid ko, no? Kaya sa iyo nani. Lang-alang. Unsa? Lahi mo nang-away ni Pacquiao sa ring sa kwan. Pagtatay. O sige. Unsa ganito sa 1 Peter chapter 5 verse 6? In due time. Ingon kag in due time. Sa due time, hindi due time Due time. In saktong panahon. Di ba na to? Na ay in saktong panahon. Ha? Oh.
Misyonan ako si Tricia. Si Tricia, intake man eh. Na, karon Pastor Ward, misyonan na. Na naging sa iyahang nga butika. Pulo ka buok nga butika. Mga pharmacist. Ayaw mo hingnan, hindi mo ani mo respeto. Diba? Pag ko na to, naasay suporta sa financial na bahay. Mingon siya nga, ako ata ng mga minerals dira. O, di ba? Ako ang sagot inyo ang mga vitamins dira. O, ang malipungan, ako na. Di ba? O, Christian na na. Di ba? Yes, God. Pero akong advice, Chris, sabi, kung gatistimony sila nga na abogado mag-map sa CR, abogado na sa Dumaguete. Ha? Map CR. Minti niya na kaysa yung people pa siya mo na yung trabaho. Sa nag-apurne na siya, 2 years na ha. Gamak niya po. Grabe, damo mag-bless yun. Nga si Tricia, dishwasher, daghan ng mga pharmacist, daghan ito sa lakyan mo, kung sa padiha. Pero sa panahon sa tigugas, nagyan po si Tricia. Amen. Maubaw ang dili professional. Di ba? Ang tema na to unsa man, stay humble. Oh, naka-notice mo nga General Overseer ninyo, head pastor ninyo, kami natural diya oh. Kami natural na. Nasunod evangelist oh. Stay humble man. Di pwede nga, ako ang head sa organisasyon, di na ako nabuhaton. Pero ka na, wala yung mga ulo. Saan ka? Kaya kung head mo ko, wala yung mga ulo. Saan ko yung ulo? Ang inyo, ang head pastor mo, malipog na sa inyo. Bira, yung pastor nyo na. Muna, kung kamo may mong professional na, please, kung asa mo gibutang sa Diyos, pabilin mo. Kay matod pa sa attorney, pastor, di pwede, ay, gawa ko yung trabaho sa sultan. Kay dira ko i-bless sa Ginoo. Di pwede gawa ko yung part sa sultan. Ingon, Brad, wak na may laking yung pan. Yan, may bakante dito, CR. Imong tinuan ng pasien, yes, pastor. Believe. Tumabuan ka. Jesus Christ, ganito ko itong punto sa 30, huwag pa man itong ma-expound, no? Pagkanilutan. Mo ito nagluhod yung dahilan sa Ginoo. Pagkanilutan. Sakit anak ko heart. Jesus Christ, gitanaw na ko sa Google, nakagyon. Mga kigsunan, i-search na ko ba ang Jewish cultural. Ginantaw na ko. Ang Jewish tradition, Jewish cultural. Tanaw na ko. Wala di ay Hudiyo to Hudiyo nga maghugas sa ilang tiid. Ang tawag sinakman washing feet or foot washing or feet washing. Ang kahimo na mga hintil nga nahimong slave or servant silang palay. Walay Hudiyo nga ma-apply na kay mauna ang pinakabugbog na trabaho. Kung ang servant or ang slave, halimbawa, absent, ang mag-take over ang master of the house sa iyang guest. Kung may guest siya ba, yung musulod siya balay, siya din ang mupananan. Ang take over ba? Kay di pagkataas nila kanang reverend ba? Kanang gitakan nag-high regard ba? Ang mga guests sa Old Testament, di ba? Bata nilo. Ihatag yan eh. Di ba? Kaya hindi lang pagtandugon ng guest.
So, ang master, mao ang magpaubos. Sa kugalingon, kag iyang hugasan. Dayon, pag-abot sa manulunda, sa Sodom ug Gomora, kung imo nabasa sa Genesis chapter 18, chapter 19, isa ba si Abraham? Iyang ihugasan, ang tiil sa manulunda. Manulunda ang God, paubos. Though, dili ko kasi manulunda, itaas eh. Si Lot ang man manulunda, itaas ang tiil. Pero si Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords, nagtuga sa langit o yuta, sa tanang mga butang, nagtuga sa tao. Ang iyang hiugasan, hindi yun. Pero kung sa gihimo ni Jesus Christ, iyahang hiugasan ang tiil sa 12 niyang apostoles. Di na dapat niya himuon eh. Kita mo si Pedro yun, Lord, ayaw, Lord, Lord, ayaw, Lord, ayaw. Nauwaw si Pedro. Sila na kay banglo kag nakabatik nga bisan pa si John the Baptist di takos nga mudala siyang sandalyas. Kay kaila si John the Baptist kinsa siya. Pero si Jesus Christ pagigsunan kita usa-usa sila hugas sila. Pag-abot ni Pedro yung sulo, ayaw kabalo si Pedro sa tradisyon. Pero siya. Pero anong himo niya po ni Jesus Christ? Kaya ibaliwala ni Jesus Christ bisan unsa kagamay na trabaho. Kay ang tao ng God, by nature, mahuya na ka kung sa imong occupation ba? Mayroon nga, kung sa imong trabaho, mayroon nga, janitor. Kung di ka manungi, janitor ka? Di ba? Pero ngayon, kung sa imong trabaho sa mga papa, engineer. Ano yun, di ba? Police. Abogado. Pero, kanami ko nga, kung sa trabaho sa mga papa, labasira, hindi ka manugid. Kaya ang tao, by nature, ay bugal, ay pride. Na ganing mga bata, ikaw, gini ka na. Huh? Kaysa mga trabaho na, mag-update mga trabaho, dako kay income. Natin mga bata. Maglabing magpuot, kung di mo ato ang ginaganan. Pero kung dis na proud sa ginaganan, ipangamuyo ka di ba ito? Pag-umuat ko dinililot, taghanan na. Tingnan mo. Uy, mga kuangod ko mga anak. Di ka uwaw nila. Ang ginaganan. Ngawa sila naka-ingon anak kung dito mo sa ginaganan. So, balik ko si Jesus Christ. Jesus Christ, mag-explain minsan man. Lord of Lords. King of Kings. Creator of the universe. Hinugasan niya. Dili mapili o trabaho si Jesus. Kung asa ka na disenyo sa Diyos na trabaho siyang kingdom, ayaw ikauwaw. Praise the Lord. Di ba, Jin? May stress po si Jin. Di ba si Jin? Extra na. Lapit na ba? Pakapuwi. Jin, masayaw ka pa si Jin. Ayaw ko yun. Kung anak ka pa. Unsa ano? May mo ka na? Sige. Uy, pagmata, uy. Muna gigandahan ka sa Diyos, giamat-amat, dili shortcut. Pwede man isa ni shortcut on. Campsite, establish na yun. Pagkadali-ali. Dali-ali kayo. Masuko ka ng hangin sa Diyos, masuko ka ni ang isda, masuko ang balon, masuko ang tanang mga butang. Tao ba? Masuko ka ng yawa. Dagal ko. Nakita ang mga testimony dira kay sunan. Kanang 18th century.
nga mga apostolik. May ampo kay nasay mga abandonado nga mga tao ba. Yan isagod. 300 ka buok. Sa ito nga panahon, wa may bugas, wa may kwarta. Ampo siya sa Ginoo. Pag-ampo sa Diyos, human yung ampo. Pinanuktok. Truck. Tao. Tok. May truck. Nagdalagpan. Kung nagsulti. Nga kagabi, di ko katulog. Di ko katulog. Ni ako dire. Abot. Kula ako dire. Basta di ko katulog. Pagkatuon mo dire, o tagaan mo pan. Sinabi nga, gusto ulit na magpicturan. Kaya mo ko pag na-inspire ko ba? Grabe. Muna nga, gusto sa Diyos. Tapos mga gusto ulit nga, kanang nag-ampo, Lord, nag-simbahan, nag-ikluta, na. Pagka next month, nagdala o tatat si case, 2 million ang dala. Ang testimony magkapag, di ko katulog na ayaw kabaliwas. Ito ano tawana? Huling lugar na. Wala kwarta. 2 million. Grabe yung mga testimony. Ya, kung gusto mo sa Diyos na rin, kami sa'yo, pero ano din man shortcut? Sa inyo kinabuhi, gusto mo sa Diyos nga, daga mo kwarta o itigit. Ang tubig, galing ang bato, siguro magaling si Moises. Moses, katuwa itong bato, historia ha. Ay tubig niya, magbuhat ng tubig, o itigit. Muhin mo ng Diyos sabi, intay, katuwang halublaks, tingnan na, kamay ka, tulungan niyo, o gawas ka, tulungan niyo. Naabay, lisod sa Diyos. Naabay, lisod? Pwede na mo sa Diyos. Kung anong depresyon ka, ginandahan sa Diyos. Kaya amat-amat ang ginasipil sa Diyos ang akong mga bad attitude. Mga bad characters nito. Inamat-amat sa Diyos o putol. Until one day, naatay due time. Yan ko na. Sige, Jan. Ako na lang ni Ikwan. Okay, kung worship na kadayon sa Diyos. Nahurot ang wine sa kana. Hurot na. Bankrupt. Utok. Nauwawan. Ang katungod. Ingon niyo si Maria. Concern si Maria. Tingnan niya si Jesus. Na. Sus. Na. Kanan. Wala na may wine niya. Mawawan kaya na kung kasal niya na. Taurutan. Di ba? May mga wala tayo kanon niya. Kasal niya na. Mawawan di ka. Wala tayo kanon niya. Napakunggira ka. Kasal niya. Wala tayo kanon. O, di ba? Bawang ka niya. Ito nga tayo. Concern sa Maria. Wala tayo wine. Sabi, sa madaling salita, si Jesus Christ kaya ay musalo yun. Musalo yun. Ano mag-abot pa nung dito na waka ni Bata, waka ni Madaw-daw. Wala tanan ba, no? Ang Diyos na ada yun. Naan sa diyay. Kaya nang ingon kaling mga wala may kwarta nyo. O, di ba? Na mag-abot ito nga, na aking kapital sa mga negosyo niya. Gulpi lang nahurot pa. Wala mo na ba tayo nahurot na? Nawa ka na'y ibayad sa imuhang suga, tubig, motor, salakyan, ano ba na? Nagpakaon mo sa imong bata, kaya pero sa kadiya ka na, timing ka nahurot pa, basta nahurot? Hurot. Lisod kayo. Ang kama ni Jesus kasi yun siya, uno manikatadyaw. Tinataw na po sa jewels ng mga water pot ba? Of stone.
it contain 20 to 30 gallons sa usa ka banga nga bato nga mapuno. Oh, ibutan ta katong gram na bulong kita hindi ka gikuha gipotismuhan. Oh. Kanang unom na kabuok. Ingon si Jesus Christ, hakutin yung nagtubig o punah na agyon siya ang tubig siyang bibig sa frame niya ba? Nandra? Sa John 2:6. O nagkama ni Jesus Christ. Unom ka tagyaw. O. Unom ka tagyaw. Sa 7. O now, punon yun, they filled them up to the brim. Ang kondisyon sa Diyos, ang bibaba ni. No? Dirig yun. Dili, ito nga. Dili 1/4, 1/8. Dirig yun ng tubig. Oh. Then Jesus says, hakutin nyo. Unom ha, unom. Kaya unom na ito ka. Drum. Tadyaw. Unom ka tadyaw. Ang reasoning, ganong pahakuton pa man. Kung dito na lang abis sa tabay ang puan. Nga ang tabay, may mo ng wine ba? O, timbaon na lang, grita na lang, di ba? Sayon. Direct pa. Nakuha ninyo? Galing ma-abuse sa tao, kaya tanan kong mga palainom, dito na tumatag sa tabay. Di naman ito maundan. Tumuran na ito. Kasi na ito, fine. Di gusto ang Diyos, abuse yung pananangin rin. Muhatag ang Diyos, suno sa atong kinangan. Kung ang Diyos muhatag ang panalangin, dapat na ay usbon sa atong kinangan. Dili nga taga ang panalangin, mausap yung kinaiya, ikan sa maayo, may dautan. Ang gusto sa Diyos, tagaan ang panalangin, ang imong dautan ang kinaiya, mahimong dili ka natin sa panalangin. Ang Diyos na nakakipalo. Okay. Pero wala ka itong sa Diyos. Kaya ang tabay, limuon itong wine. Tubig. Aw na, i-effort. Mga bunlay. Di ba, friends? Agwada. Kung di sila magwada, walay wine. Kung di pa mga bunlay, walay wine. Kamana na ni Jesus sa kubing ninyo. Punan ninyo. Okay, napuno tong tulo. Kadram, katadyaw. Awa, pag-iampuan ni Jesus. Doon nyo to ang unom. Kapatason nyo to. Ang tubig na lagi sa brim, sa bibig, sa drum. O, isabot. Dapat mga kaisunan, i-accomplish na to. Huh? Gusto sa Diyos nga makainom kag wine, muagi kag pagpangabudlay. Pangabudlay sa ampo, pangabudlay sa basa sa Bible, pangabudlay kada Domingo, kada Lunes, kada Sabado, ating prayer meeting, pangabudlay! Di na pwede, i-bless na sa Diyos, huwag kayo pangabudlay! Pastor Rodney, gadayan Lord ha, yan eh. Lord, nagay ko. Bahan na Lord, nga mo nagsipok Piolo Pascual, Lord. Ampo na Lord. Nagay ko, bahan na Piolo Pascual, nagkakwapo. Naingat Pastor Rod, na unsa imo itsura mo lang si Sarayda. Na imo gipangayo Piolo Pascual? Unsa? Unfair. Unsay punto? Kada ko si imo gipangayo sa Ginoo, pero performance mo sa Diyos pigaw. Ano? Huh? Kada ko ka nga may ginapangayo sa Diyos pati nakuha, pero ang imong dedikasyon sa Diyos pigaw. Gato kagdagko ka mga butang, pero ang imo nga magpangabudlay wala.
diri sa simbahan, sa kamsat, makulan, mainit, sige tagadto diri. Kung ako ni disinyo sa Dios, nga diri ta i-bless ang ginaway na. Kaya ako naman, nagsugod, nagsimba, nagsugod ng pangalakad sa Diyos, tanawan ko paningon mo subong, iunsa ta sa Ginoo. Dili panima, mga kaigsunan. Amen. Ako nagapati, nga ang nagapangabudlay mga kaigsunan, dili gitna kabayan sa Diyos. Kung sa isulti sa Diyos, himuon gina sa Ginoo. Na ang reward sa punta. Huwag may reward sa pagsugod, sa tunga-tunga, ang reward na sa punta. Nai-tradisyon sa first day of the class. Di man ang mas enjoyable, kanang gladness ba, ng joyfulness ba, kanang happy yung ka. Ang first day of the class, o kung ang graduation day. Graduation day. Yes, di pa ka, bakong klase ka. May mga bago ka nga mga tao kami mo, di pa ka. Pero walay makalabaw sa graduation day. Woo! Hallelujah! Ako nagapati, nga itong pagpangabudlay diri sa kamsay, atong pagpangabudlay, hallelujah, atong pagkaray sa simbahan, hallelujah, praise God, may reward ni sa puta. Sige, sang nagpuno na, puno naman, mo na sa due time. Puno na. Ha? Kung puno na ganit, hindi na pwede dugaan. Siguro, wak pa na puno atong pagpangabudlay. Ang banga, ang tadyaw, kulang pa. Kasi duwa pa katadyaw ang imong pagpangabudlay. Dugan-dugan ito. Sige, una. Balik-balik. Sige. Kaya agreement puno ni na atin ang tubig sa biting, ha? Hindi mo kulangan. Hallelujah. Praise God. Na ay panahon yun. So sa diha na napuno din dala, itong mga maturo, 20 ka ganun ko, 30 ka kuman. Okay. Ikan dito sa pulubihan. May patong bukon. At dinadyaw na rin. Pagkalayuan. Di ba? Kung nabukon ko pa dito sa merkado. Bukon na ba ito sa una? Yan kayo. Timbak ka dyan. Wala timbak. Nakakot. Kuwan. Pakuwan. Balik na po dito. Sabay. Balik sa merkado. Ano balik ko ninyo na? Pag ako dito kay wak na puno, tulong pagkakadyaw. Balik na po dito. Balik na po. Tanaw. Pero kapalo sila. Mas mapuno ni. Right? One. Mapuno eh. Puno na ni. Mapuno ni. Mas mapuno na si Lord. Makumplis na to. Isulti ni Lord. Hallelujah. Okay, napuno na. Praise God. Nakabasa mo diya di prihan ni Jesus Christ. Ako diya puno ng prihan. Wala. Why? One. Kay samtang ang mga tao dili ka pangabudlay. Ala na ng blessing. Yes. Kung na ako pag-bless, i-bless na. That's right. Ana! So, puno! Pag puno, yun yung Jesus Christ mati. Yun sa sandukan ninyo. Kag tilawi, kag ihatag. Sa kapiral to, sa kanutagay. Pagtilaw. Sa manutagay. Sandukan. Pag-isang ni. Lahi man ni. Yes, eh. Unsa man ang tubig, pure na siya. Walay sabor. Di ba walay sabor?
ang atong ginapigway sa buhay. What ba? Pure ba? Di ba? Wala. Pero matingala sila tayo may ba? Pagkanami ang manibayana, pagkanami ang manitawhana, pagkanamihan. Pero man, kaya sa Diyos ang tubig imong buhay. Praise God. Ang imong kinabuhi nga walay sabor, kaya sa Diyos butangan og sabor. Woo! Pag-abot ang panahon, hallelujah, nanay sabor, ang kinabuhi ko, mutanla na sila, murespeto na sila, mu-advise ka na sa mga manghod, advise ka na sa mga mama, maminaw na sila, utangla na sila nga naman, na accomplish mo ang ipahimo sa Diyos sa imuha. Sige lang, wala sige paghugas, sige lang saot din, hallelujah, sige lang project na sa sa proyekto, wala nung pang mga trabaho nga wala ka ginasay sa Diyos, sige lang, kaya once mapuno na, uwi mo na Diyos, sige, 5 na, buka na, imo nga kansiya, iimo na, ano ninyo, ang itong isang nila, ila na to, asa na to, sila na to, gapon mo inom, kini atong mapangabudlay, kita ni mo ani, kini mapangabudlay na to, mabalik na din sa tuwa, kita ni gapon, mga benepisyo ani. Dili ubang tao, ikaw! Hindot ka. Praise God. Stay humble. Oh, yeah. Jesus. Praise God. Hallelujah. Submit yourselves to the elders. Younger, submit yourselves to the elder. And submit yourselves under the mighty hand of God. Humble yourselves in the sight of God. And the Lord will exalt you, will lift you up in due time. Siling ni Pastor Rod, iyan niya. Dininak mo dapat ang gunon. Lastly, listen to me closely, carefully. Ingon ni Pastor Rod, ang diferensya ng God sa mga Lord. Sa waiting season, dili sila kasupay. Struggle sila. Mauning nga ang promise sa Diyos na nakapalpak sa ilang kabuhi. Kay sa waiting season, kabuyan sila. Kasabot mo, ang lisod sa tao kanang pagulan. Mo nang pinakalisod, pero dapat i-survive na to. Kabuhi ka ayo magulan. Mo nang tao ka-give up, surrender. Sa ilang pagkabuk, silang pagkalo sa tubig kung surrender sila. Bakit ito? Muna ang problema, ang paghulat. Muna nga ang tao mo desisyon na lang sila ko kaningon. Mo decide sila silang personally. Kaya di sila kahulat. Kay kapoy ang magulat. Pero huna-hunaan, Iglesia, kung ang promisa sa tao inuhulaton kapoy na. Magluya ka. Pero ang gihulat na to, promisa sa Diyos. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. The joy of the Lord is our strength. Rejoice in the Lord. Paul said, and again, I say to you, rejoice. Delight in the Lord. Diba? Delight
and also in the Lord, and the Lord will give the desire of thy heart. I-survive na to ni evangelist. I-survive na to ni mga ministers. Uban mo na ako sa pagbulag. While we are waiting, nagasakripisyo kita, nagatrabaho kita, nagabaka-baka kita dito sa tawsa. Sige lang, di man to tanan nagsakom. Kita man ang mga pioneers. Huwag man ang kinutang kung pila, kabuok ay nagsakom sa tubig. Pero, it doesn't matter. Kung ako ang galamiton sa Diyos na makainom ko sila, why na? Kalipay ko na. Ako ang pioneer. Kasi sa akong pagkalos, sa akong pagsakripisyo, na tao na makainom. Sa atong pakipaka o pagkabudlay, atong mga magamay. Mo enjoy na din sila. Sila ni Sansan, sila ni Rain, sila ni Amasia. Hallelujah! Sila ni Lian. Kung mga gagmay ng mga bata, sila na nila mo enjoy sa swimming pool. Sila na nila mo enjoy makikita sa basketball court. Sila na nila mo enjoy sa campsite. Why not? Ikalain na ito na. Dili. Ikalipay na ito. Kaya kita ang forerunners sa Ginoo. Kita ang mga pioneers. Hallelujah. Halaman hindi mawala atong pangalan, mga kaigsunan, nga sa atong pagkalos, makainom sila ang pinasahig haway nga gintigan na sa Ginoo. Ang atong himuon, madayon sa pagpangabutay. Pakadto pakari sa Mabini, pakadto pakari, hallelujah, sa Old Escalante, sa Old Sakay, pakadto pakari, hallelujah, praise God, sa Sitio Lupa, praise God, kada adlaw, pang-arrange, pang-limpyo, praise God, pang-mower, amot, stabilisatory, sige lang, padayon ta, ng ato ang pagsakripisyo sa ato ang mga negosyo, ihampak diri sa simbahan, itabang, dumduma, itaragyapon ang makabenepisyo. Atong worshipon ang Diyos sa iyang mga puno na ay due time, di na ito kalintan. The reward is waiting for you. The reward of God is waiting for you. Stay humble. Stay focused. Stay strong in the Lord. Samtang mag-aap ang atong mga senior, atong pamaladungan ng mensahe sa Ginoo. We submit ourselves unto God first before we resist the enemy, before we fight the enemy. We submit ourselves unto God first. Submit mo na ang mga galino na anay humbleness sa imong kinabuhi. Then, you resist the devil and the devil will flee. Walay problema nga bubuak sa imong relasyon sa Diyos. Walay problema nga muwasak sa imong commitment sa Diyos. Ang sekreto, submit yourselves unto God first. And resist the devil, and the devil will flee from you. If God be for us, who can be against us? Stay humble in the Lord, all the people of God. Let us worship Him. We magnify Him. We give Him praise. Hallelujah. Hallelujah.